Hello mga masters at welcome back dito sa ating shop dito sa Easy Airsoft. Sa today, i-feature natin ngayon ay itong Glock 18C na 4 series. Okay? So pag sinabing 4 series, kasi meron yung standard na Glock at meron din yung series na 4 series ko tawagin. So pag sinabing series, 4 series, may design po yung kanyang slide. Okay? Kung makikita nyo po, iba na po yung kanyang slide. Hindi katulad sa mga standard na Glock natin, plain lang. Okay? Ito hindi. May design siya, may mga ukit, may gravings, gravy. Ayan. Tapos may nakalagay dito, lahat naman ng Wii nakalagay ito. Ay, hindi yata. Sa mga sa 4 series. Tapos, siyempre, ang Glock 18C meron siyang semi and full auto. Okay? At bukod doon, meron siyang fiber optics. So, sa rear sight, meron siyang orange na kulay. At sa harap naman ay meron siyang green. Okay? So, napakadali nito pag ikay sipat o magta-target. Diba? Kasi, kagad yung kulay niya. Tawag doon. Matingkad kagad sa mata. So, madali. Tapos syempre ito, meron siyang Punisher Rano. Ayan. May emblem siya ng bungo. Okay. Ayan. Tawag natin yan si Punisher Rano. So ito yung kanyang design mga master. So silipin nyo na maigi. Ito nyo naman, napakaganda nito master. At syempre, ito ay made in Taiwan. So pag sinabing Taiwan ay quality naman po ito. Okay? Ang magazine niya, check naman ang magazine. Ito ang kanyang magazine. So syempre kakaiba rin ang kanyang magazine kasi ang ilalim po nito, ang base plate nito ay malapad, hindi katulad sa mga Glock na manipis lang as in standard, pero ito hindi. Base plate siya. Okay? Tapos, at kung makita yung trigger, ganyan. Ano tawag sa trigger nito, master? Yung may kulay. Yan, safety kasi rin yan. Yun. Safety pa rin nasa. Safety. Okay. So, yun nga sabi niya, master. Check naman natin yung kanyang internals, mga master. Mapakita ko sa inyo kung ano itsura mo rin. Okay. Okay. So, ang mga Wii Glocks na internals, kahit sa mga high kappa, makita nyo naman, mas hindi naman sa sinisiraan ko yung isang brand. Mas okay ito kaysa dun sa ENC. Okay? Pero yung mga ENC, okay naman din siya. Okay? Mas matibay nga lang to ng kaun. Gano'n nga, mas matibay nga lang ito kaysa sa ENC. Okay? Pero syempre, mga master, lahat naman ng airsoft, nasa tamang pag-iingat din yan. Kung maingat naman kayo, kahit mumurahin na klase yan, tatagal naman yan. Nasa tamang paggamit lang naman yan. Paano ba yung mga tamang paggamit? Syempre, yung mga bala, wag na po ulitin. Paggamit na, hindi na po kailangan gagamitin. Tapos ito, kailangan pagtatago mo, kailangan may lamang gas. Yung sinasabi kasi ng iba na dapat daw walang laman, kayo bahala. Kung gusto nyo gawin yon, walang laman, okay lang din naman din. Kasi katagalan, pag yung mga o-ring, may goma kasi ito sa loob pag natuyot yun, kasi ang green gas natin malamig, so magiging makunat. Pwedeng magkaroon ng damage yung mga goma natin dito, yung mga o-ring. So magkukos siya ng singaw, okay? Pwede mag-leak yung magazine nyo, tapos yung pagkarga ng inlet valve, pagkarga sa inlet valve, kailangan syempre nasa tamang ayos yung valve nung yung nozzle ng mga gas natin. So minsan kasi pag nagmamadali, ganun lang, ganyan ba? Mas maganda kasi upside down. So para ma-protektahan rin yung yung inlet valve para tumagal din yung kanyang buhay. Okay? Tapos syempre pag madalas yung ginagamit kung kayo po ay kung tawagan sa airsoft ay heavy user,
Kung madalas kayo nagpa-firing, so kailangan linisin nyo rin ng linisin nyo ang inyong mga airsoft gamit ang silicone lube. So pag binaklas nyo to, syempre pupunasan nyo yan, tanggalin nyo yung mga lumang langis, yung residue ng green gas, mga ganyan-ganyan, para maging malinis siya. At kung kaya nyo baklasin, pati loading nozzle, yung hop up, ako kasi binabaklas ko rin yan para linisin ko rin siya. Tapos, spray natin ito ng... May pusa. Ayan. Spray natin ng silicone lube. Huwag nyo lang i-sprayan yung loading nozzle, okay? Yun ang huwag nyo i-sprayan. Ay, yung hop-up chamber pala. Huwag nyo i-sprayan yung hop-up chamber. Siyempre, sabi ng mga gunsmith natin, kailangan itong hop-up chamber, ito po ay kailangan tuyo. Okay? Hindi po dapat basa ito. Ito kasi ang loading nozzle, okay? So dito tayo magi-spray ng lube kasi may guma. May guma yan sa loob, okay? May mga o-ring yan sa loob. So kailangan natin siyang i-lubricate para hindi rin kumunat. Tapos ayan, kung makita nyo, ito po ay factory grease. Okay? Ako kasi ayoko ng grease kasi ang grease pagkatagalan nakakapitan siya ng mga maliliit na kinakapitan po siya ng maliliit na ang tawag dito na dust, okay? So mas maganda linisin niyo yan, punasan niyo at palitan niyo ng lube, okay? Basta ito master, yung loading nozzle, loading nozzle na. Itong hop-up chamber kailangan po ito ituyo, okay? Huwag niyo babasahin yan, okay? Bakit nga ba? Sige, ang tanong, bakit? Siyempre, lagi may tanong. Pagbasa ang inyong loading nozzle, dun kasi dadaan yung mga BBs natin, mga master, okay? So, pagdaan ng mga BBs, pwedeng dadaan siya sa lube, sa langis, okay? So, hindi smooth ang kanyang paglabas sa inner barrel, okay? So, ang mangyayari, medyo basa siya, medyo malagkit ng kaunti. So, yung yung aerodynamics, kung tawagin sa mga kung ano-ano man yan, pwedeng lumilihis yung ating bala. So, pwedeng yung unang putok mo, diretso, sunod, pa ganun, sunod, pa ganun. So, hanggat maaari, mas maganda, tuyo ang inyong hop-up chamber. Lagi ko siya nakakalimutan. Hindi kasi ako kumakain ng maayos eh. Okay? Hop-up chamber, kailangan laging tuyo. Para yung mga BBs natin ay smooth ang kanyang paglabas, okay? Tapos ano ba? Yun lang naman. Tapos syempre ang mga Glock 18C natin, ito po ay may semi and full auto, okay? So paano mo ba maiingatan ang iyong Glock 18C? Kasi ang sabi ng karamihan, ayoko ng full auto kasi madaling masira. Totoo naman, madaling masira. Pero kung ikaw, masisira lang yan kung hindi ka marunong gumamit. Okay? Kasi sa mga Glock 18C, mga master, may burst fire ito. Okay? So kung ikaw ay nag-load ka ng punong-puno na BBs dito sa magazine mo at isang diretso mo lang, kinalabit mo ng isang diretso na ganyan hanggang sa maubos yung bala. So, ang mangyayari, yung hammer set naman ay madadamage din katagalan. Okay? So, sa umpisa, hindi pa siya masisira. Medyo matibay-tibay pa. Siyempre, pagbago. Katagalan, pag lagi mo siyang ginagamit at lagi mong binababad ang inyong ang burst fire, ang full auto, so, maluluma siya. Masisira din siya eventually. So, yun. Magpapalit kayo ng hammer set. So, paano ba natin ang tawag nito? Paano ba natin siya mariresolban para hindi siya masira kagad? So kung kakalabit kayo ng full auto, 1 second lang, 2 seconds, ganun lang. Huwag yung sobrang babad talaga ng 5 second na hanggang maubos yung BB sa magazine. Huwag ganun. Masisira talaga kagad. So lahat naman ng mga airsoft pistol natin, mapa Hong Kong, China, mapa Taiwan, mapa Japan, kung ikaw ay marunong gumamit at tamang pag-iingat, tatagal po yan. Kasi hoda na mahal yan at mahal o mura. Okay? Nasa tamang pag-iingat lang din naman yan. So yun lang naman mga master. At syempre, yun nga yung mga bala hindi dapat inuulit. Okay? Pwede kasing basag or
may dumi. Tapos hindi rin ito pinupuno. O yun, isa pa. Katagalan kasi ito. Kung makikita nyo ito, master. Yan, di ba? Pag ito ay may bala, ganyan siya. Pero pag ito ay wala ng bala, ayan. Ito yung kanyang pangontra. Para mag-slide lock siya. Ayan, di ba? Ayan, walang bala yan, ha? So, pag wala siyang bala, naglalak po siya. Okay, kasi nakaangat ito. Okay. Pinupush na yung slide lock pin. So, yun siya, master. So, hanggat maaari, habang bago siya, huwag nyo siya pupunoy ng bala. Ano lang, 10 lang, 10 lang. Hindi man kailangan punong-puno mga master. Para tumagal din yung buhay ng spring, okay? So, ang feel naman niya, pag hinawakan mo siya, okay? So, check na natin yung back muna niya kung meron siyang, kasi ang mga Gen 4 kasi merong extra grip sa likod. So, ito ay wala. So, sa loob ng box, ito lang. Okay? So, yan lang yung laman ng box niya. Okay? Manual, tsaka box. Yun lang. So, yung grip naman niya, okay siya kasi kakaiba yung kanyang grip. Kung makita nyo, medyo siya, magaspang. Hindi tulad ng mga ibang Glock na standard. Ito hindi. May design pa rin siya. Okay? Pati sa ilalim. Diba? Okay, so loadan natin to ng BBs para ma-check natin ang kanyang FPS. So, paano ba mag-load ng BBs? Siyempre, hilahin nyo itong spring dito. Yan. Pagkatapos, inject nyo na yung BBs dito. Okay. May nagtatanong, Master, pwede po ba maglagay ng BBs sa maglip? Okay, saan po ba yung maglip? Ito yung maglip. Okay. So, yung iba kasi dito naglalagay. Pwede naman. Matagal ka lang. Pero kung gusto mong madali yan, mag-ano ka. BB loader ka. Para mabilis ka mag-load. Ganun lang naman siya. Kasi kung makita nyo, di ba, hindi ko siya pinupuno. Ganyan lang ako maglagay ng BBs. Hanggat maaari nga, hanggang dito lang ako eh. I-demo ko kasi sa inyo to, kaya dinagdagan ko. So, katulad na sinabi ko, upside down, 5 seconds. Since ito ay bago pa, walang laman. So, dadagdagan natin ng 6 seconds na lang. 1, 2, 3, 4. Ay, may gas na pala ito. Check muna natin. Okay. So, lagyan natin ng gas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, yan, may laman itong gas. Usually 5 seconds lang talaga ako nagkakarga pero ito ay walang laman at bago pa. So dinagdagan ko lang yung karga. Okay, so syempre lagay muna natin to sa semi-auto. Lagay natin, isa pa, pag maglalagay kayo ng magazine, wag po yung dahan-dahan. Kailangan po lakasan nyo po mga master para sure na kumapit yung magazine. Okay, so hindi siya malalaglag. Tapos ang pagkasa, bitawan nyo lang, ihilahin nyo, hila, tapos bitaw lang. Okay, yung iba kasi dahan-dahan natatakot. Wag po ganun, kailangan bibitawan siya. Tapos ito yung pang chrono natin, chrono test natin para malaman yung kanya FPS. Glock 18C 4 series na Taiwan, made in Taiwan. Firing tayo mga sir. 349.6. So yan ang kanya FPS. 354.9. Lakas ah. So yun, 354 ang pinakamalakas. 351.7. So Glock 18C 354.7. Yung mga batch na dumarating ngayon ng mga laruan natin na airsoft, medyo magaganda yung batch ngayon. Hindi tulad noon, ang mga Glock 18C ay nasa ano lang dapat to, 310 to 320. So ngayon medyo magaganda ang mga unit na dumarating. So ngayon mga master, check natin ang kanyang semi-auto. Firing tayo ulit. So ayan, semi-auto. So lagay naman natin ito sa full auto. Baba mo lang to selector. Okay? So pag magkakalabit lang tayo, segundo lang master, magbabad. Yan lang. Okay. So ayan, mga master, wala na po siyang bala. So kung ayaw nyo munang i-release yung slide, pwede naman. So pwede tayo mag-load ng
ng bibis pa. Hilahin natin to. At mag-inject tayo ng bibis. Tingnan na rin natin kung ilan magazine ang isang 6 seconds na na load. So kalahati lang ang aking bibis, mga master. Lagay mo lang ulit yung magazine at release mo yung slide. Okay? So hindi mo na siya kailangan ikasa. Full auto ulit tayo, master. Okay? So lagay natin sa semi. Okay. So ayun. Ang 6 seconds to 7 seconds na load ay nasa dalawang magazine. Medyo mahina na siya eh. Pero loadan pa rin natin para mapakita ko sa inyo. Unti na lang niload ko. So yan lang yung niload ko, master. Lagay natin, release natin slide. Ayun, humihina na. Okay. So nasa lang siya, dalawang magazine na load. So ayan mga master, ito yung tinatawag na WE Glock 18C na 4 series na silver slide at silver barrel. Okay? So, saan po ba ito matatagpuan mga master? So, saan pa ba? Tinatanong pa ba yan? Dito lang po sa Easy Airsoft, Luksuin, Alfonso, Cavite. Dito po ang shop namin sa malapit tayo sa Twin Lakes. Kung hindi po kayo makapunta, pwede kayo mag-email ay mag-search sa aming website easyairsoft.com o kaya sa Facebook Hobby Shop by Easy at Easy Toys Hobbies Shop. Yun. At shoutout na rin kay Boss Batusay. Naka-t-shirt ako ng Boss Batusay. At shoutout na rin sa mga viewers natin, sa mga laging nanonood sa atin. Sino master ang shoutout natin? Sir Mon, si Sir Nonoy, sino ba? Sir Nestle! Sir Nestle, Sir Sol, si Custody, Sir Al, yan. Sino pa ba? Yung mga, si Sir Jerry Mariano yan, shoutout sa inyo. At sino pa ba? Yun lang yung natatandaan ko eh. So, yan ang mga master. Huwag niyong kalimutan mag-PM sa ating page. At syempre, check nyo ang easyairsoft.com.